Patawarin niyo ako mga minamahal. Pero itong mga ganitong pagtitipon, itong ating mga anniversary ay isang pagkakataon upang tayo magpaalalahanan. Para tayo lumakad muli sa sinasabing landas, katotohanan at buhay na binigay ng mahal na Panginoon. Hindi po sinasayang na ating mga magulang sa mahal na Panginoon kanilang oras, panahon, pagpapagal. Ang binigay nila, hindi po tayo kaano, ako man, bago hindi ako kaano-ano. Yung ating mga naunang mga kapatiran, hindi kaano, parang kami, tulad din niyo po, ng mga baguhan nandyan. Hindi kami makapagtaas ng kamay. Nahihiya kami, akala namin mali ang ginagawa namin. Pero na nabuksan ang aming mga puso't isipan, grabe ang aming pagpapasalamat. Dahil doon pala, sa aming pagdalo ay nakakita kami ng tunay na gawain na magbibigay sa amin ng karunungan kung paano mahalin ang pinakamamahal na Panginoon. Ito pong kapamaraan nito ay dapat pinagtatrabaho ng tao. Dahil sabi nga, ito'y ibinibigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang pagliligtas. At tayo tinatanggap natin to, pag-iingatan natin upang hindi nakawin. Hindi mawala para sa atin. Sabi nga dito sa Proverbs 9-10. Pakibasa na lang po sa Tagalog muli. Kawikaan, Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 10. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Praise the Lord. Sabi dito sa English, give instruction to the wise man and he will be yet wiser. Bigyan mo ng kaalaman o kapamaraan na tamang gawin, ang pantas na tao ay lago magiging pantas. Turuan mo ang isang matuwid na tao at siya'y matututo pa ng mas madaming kapamaraanan para mas lalo siya maging tuwid. At sabi nga, ang takot sa mahal na Panginoon ay panginimula ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Ang tinatawag na fear of the Lord, hindi yung dahil ang ating mahal na Panginoon ay matapang, umabagsik. Ang tinatawag na fear of the Lord, yung huwag tayong bumalik sa kasalanan. Huwag natin sabihin, mahal na Panginoon, sorry, nagkasala ako. Sasabihin tao ka lang Tao lang naman po ako nagkakasala. Pero sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hindi lahat ng panahon, meron ka pang panahon para humingi ng kapatawaran. Kung meron kang kapatawaran, hiningi sa mahal na Panginoon na ayon sa iyong puso. Talagang nilagay mo sa iyong puso. Ang iisipin mo, mahal na Panginoon, ayaw ko tang saktan. Doon ako natatakot. Natatakot ako masaktan kita. Natatakot ako hindi kita mabigyan ng kaluguran. Gusto kong sumunod sa iyong mga yapak. Gusto kong hanapin ang iyong katotohanan at hanapin ko ang iyong buhay. Amen. At sabi nga sa 1 John 3:24, ang sabi rito, and he that keepeth his commandment dwell in him, and he in him in he. And hereby we know that we abide in us by the Spirit which hath given us. Tagalog po, pakilang. Sa Tagalog, at ang tumutupad sa kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. At siya ay sa kanya. At dito makikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na sa kanya ibinigay sa atin. Dito natin matetest sa mga ating mga baguhan, sa mga matagal na po. We counted so many anniversaries. Dito, meron tayong 30th church anniversary. Pero alam ko po sa inyo, iba, mas nauna pang na-save. More than 30. Baka iba nga, yung mga pioneering Christians na narito, 40 years o 40 years mahigit. Pero sabi nga, ano ba ang maganda nating gawin sa buhay? Alam natin, ang buhay natin ay hindi pang habang buhay. Ito yung maikli lamang. Sabi mo, Brother Jim, paano kung pag nabuhay po ng mahigit 100? Di ba mahabang buhay yun? Hindi po. Walang itutumbas sa ang hanap mo ay buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, endless. Endless po yun. Walang katapusan. Pero ang buhay natin, sadyang maikli lamang. Sabi mo, 120 days? 120 years? Nung dumating nga ako rito, nasa 31 lang ako, 65 na po ako. So, ang bilis pala. Sabi ko, matanda na pala ako. Hindi ko na malayan. Pero nakita natin sa ating panahon, ang mabilis pala. So, kung tutignan mo, ang buhay pala, sadyang maikli. Pero sabi nga rito,
Paano mo gagawin yung buhay mo sa maiksing buhay? Ang kumpirahin natin, sabi nga, ang ating buhay pala ay hinambing sa isang hamog. Ang buhay pala is parang hamog. Ang hamog nandiyan lang for couple of minutes. And after that, pag ito'y nakaramdam ng init, nawawala na. Ganon din ang buhay. Lalabas ang buhay sa sanglibutang ito. Darating ang panahon, mawawala at mapapahinga. Ang tanong, saan mo ginamit ang buhay mo? Saan mo ginamit para sabihin mo, nagamit mo ang buhay mo? Nasa tama. We are all Christians sa ating mga tumanggap din ng mga mahal na mga kapatiran. Lahat tayo Kristiyano. Pero come to think of it, para tayo magkaroon lang tayo ng katarungan sa ating paglakad, sa pagkilala sa mahal na Panginoon. Paano nyo ginagamit na mabuti ang buhay na maiksi na binigay sa atin ng mahal na Panginoon? Saan nyo ginagamit? Tulad ng sinabi po ng ating beloved Sister Korea kanina, kahit kuhanin mo lahat ng property sa mundong ito, maging tanyag ka sa lahat ng larangan ng klase ng para kilalanin ka. At sabihin mo lang sa'yo na lahat ng buong kayamanan. At kung wala ka naman sa pagkilala sa mahal na Panginoon, walang pakinabang. Sabi dito, what shall it profit a man if he shall gain the whole world, kung makukuha niya ang buong mundo at mawawala naman pala ang kanyang kaluluwa? Or what shall a man give in exchange for his soul? Meron po tayong, alam nyo, may mga iba po tayong mga kapatiran. Tapos na po. Mga titulado. Alam nyo, mag-a-apply sila. I know some, mas marami akong kilala, na nag-a-apply sila ng trabaho. Binigay kagad sa kanya at yung salary o anong gusto mong sahod, bibigay sa'yo. Ilang araw ang gusto mong pagpasok, ibibigay sa'yo. Pero nung narinig nung ating mahal na mga kapatid na may pasok daw ng linggo, may pasok din ng Sabado, overnight po yun. Alam mo, sabi niya, pwede ba po mag-change day off ako? Pwede ba po yung Sunday na lang ang maging day off ko? Ayaw pumayag nung kanyang pinapasukan. Alam niyo, sabi niya, di bali po, hindi ko na po kailangan ng trabaho. Wag lang po ako mawala sa presensya ng mahal na Panginoon. Alam niyo, sila ang mga wise Christian. Alam niyo bakit? Ano sabi ng mahal na Panginoon? Unahin mo ang mahal na Panginoon at lahat ng bagay susunod sa iyo. Kung sasabihin natin ang Kristiyano nasa gitna, ito ang mahal na Panginoon, ito ang ating mga tataglaying mga hanap buhay na magaganda. Pag inuna mo, papunta ka doon sa pagpapalang pinansyal na sa sanglibutang binibigay, hindi susunod ang mahal na Panginoon. Pero kung uunahin mo, papunta sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay na yan, susunod sa iyo at lalampasan ka pa. Nakikita ba natin po kung paano pala talaga tayong pinagpala? Kasi ang sa atin, kung hahanapin natin araw-araw, pinagpapala tayo. Brother John, wala akong kinain kanina. Paano ako pinagpala? May hininga ka ng buhay. Nasa iyo hininga ng buhay. Nasa iyo ang kalakasan. Nasa iyo karunungan. Nasa iyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap natin. Sapat na ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Alam niyo mga minamahal, yung langit, hindi tatawaging langit kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Tayo, hindi tayo tatawaging tunay na Kristiyano kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya sabi nga natin, tayo pinagpala dahil sa lahat ng araw natin na dadama, kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong takot. Tayo pinagtibay ng mahal na Panginoon. Ano sabi? If God is with you, who can be against you? Kung ikaw may karamdaman, sabi mo, may karamdaman ako, meron akong problema. Sino ba ang may kapangyarihan para tanggalin ang karamdaman at tanggalin ang problema? Sabi ka, we can give everything sa mahal na Panginoon na may pagpapasalamat. Hindi natin kailangan na tayo'y kapiin ng mga klase ng mga problemang nasa lupa. Dahil hindi dito ang pinag-uusapang buhay na makakasama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, kundi sa kanyang piling panghabang buhay. Kaya lang tayo, minsan nagkakaroon tayo ng agam-agam. Pag may namatay, kinuha ng mahal na Panginoong bata pa, sayang bata pa siya. Pero pag kinuha, may edad na, ay okay lang yan kasi matagal. Bakit ganun? Buhay at buhay, kinuha yun. Pero bakit ang mindset natin, kung bata, wag muna. Pag matanda, okay na. Hindi yun. Unang-una, hindi galing sa atin ang buhay.
Ito'y galing sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon sadyang nakakaalam kung kanino at paano gagamitin ang buhay na kanyang pinahiram. Kaya yan ang tinatanong ko sa bawat isa sa atin. Yung pinahiram na hininga ng buhay ng mahal na Panginoon, saan niyo po ginagamit? Sino niluluwalhati niyo sa pang-araw-araw? Saan kayong landas na lumalakad? At anong katotohanan ang nasa sa inyo? At anong buhay ang hinahanap niyo? Hindi po magtatagal. Sabi nga, pwedeng mangyari na dumating na ang pinakamamahal na Panginoon. Remember 2019, Adel, yung latter part ng 2019, walang problema. Lahat ng mayaman is mayaman. Lahat ng magandang negosyo, may negosyo. Naglipat araw, may COVID. Baksak lahat. Walang nakakaalam nun. Buong mundo. Wala na silang pag-asa. Lahat sila nakatingin sa hangin. Wala silang alam na kasagutan. Pero ang anak ng pinakamamahal ng Panginoon, alam ang kasagutan. Ang sabi, kung ikaw'y nahihirapan, ibigay mo ang bigat mo sa akin at aking bibigay ito ang iyong kagaanan. Bigay mo sa mahal na Panginoon ang kabigatan ng iyong binadala. At ang mahal na Panginoon ay magbabalik nito. Pagagaanin to ng mahal na Panginoon. Sino sa ating mga minamahal na mga kapatid ang nawalan ng trabaho during pandemic, kahit sabihin nila na walang vaccine, tinatanggal. Yung iba nga natin kapatiran, walang vaccine, hindi sila pinapapasok. Ang sweldo lang nila, minimum. Sabi niya, mahal na Panginoon, paano ba to? Minimum lang ang sahod ko, wala akong magiging hanap buhay. Alam niyo, ang mahal na Panginoon, binigyan siya ng karunungan. Di ba may kaldero dyan? Di ba may kabigas ka dyan? Nagluto siya ng lugaw. Umpisa pa lang yung una. Yung kinikita niya na 500 plus ang minimum wage na pinagtatrabahuan niya ng 8 oras, kumita siya ng almost 1,000 sa 3 oras. So sabi niya, mahal na Panginoon, ganito pala yan. Pag tinanggalan mo kami, mas malaki pinapalit mo sa amin. Kung kami magtitiwala sa iyo. Yun ang inihingi ng mahal na Panginoon. Pagtitiwala. Dahil ang mahal na Panginoon nagbigay ng pagtitiwala sa atin. Binigyan nga tayo. Today, sabi ng mahal na Panginoon, pinamimili kita. Buhay o kamatayan. Life or death. Pero ang mahal na Panginoon, nagbigay siya ng hint. Choose life. Piliin mo ang buhay. Dahil pag pinili mo ang buhay, pagpapalain ko, pati ang mga susunod mong henerasyon. Sino nangangako sa atin ng ganun? Wala. Sino tutulong sa atin? Wala. Pero sadya, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng iyong hihingin sa mahal na Panginoon, kung ito'y kanyang kalooban, ibibigay niya sa ito, higit pa sa inaasahan mo. Kaya sabi nga po natin, tayo mga pinili ng mahal na Panginoon, ay talagang hindi pwedeng tawaging talunan. At ang pinakamaganda po, pag sinasabi ng mahal na Panginoon, wag mo lang gagawin ang mga bagay na to. Dahil hindi kita didinggin. Ano sabi? Dito sa John 31, now we know that God heareth not sinner. Hindi pinapakinggan ng mahal na Panginoon ng mga makasalanan. But if anyone be a worshiper of God and do with His will, Him He heareth. Ano sabi sa Tagalog? Ngayon, nalalaman mo na ang mga makasalanan ay hindi dinidinig ng nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga kasalanan, ang makasalanan. Datapwat kung ang sinumang taong maging mananambang sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinapakinggan ng mahal na Panginoon. So dito, nakikita nyo, palaging may binibigay na kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Ito ba ang Diyos na malupit? Ito ba ang mahal na Panginoon na hindi magpapala? Lahat ibinibigay ng mahal na Panginoon ang mga kapamaraanan. Kapamaraanan kung paano natin ibabalik ang ating pagkukulang sa mahal na Panginoon. Talagang napaka pagpapala po. Mabalik ko lang po, no? Alam nyo, nung pandemic, yung ating mga outreaches sa Southern Tagalog, bawal doon. Sa mga barangay, bawal ang gawain. So, ang ginagawa ng ating mga mahal na mga beloved co-workers, nagpupuri lang sila. Sabi nga nung isa nating beloved co-preacher, sabi niya, beloved brother June, nung walang pandemic, yung ating bahay panambahan, hindi namin maparepair. Ngayon, walang dumadalo dahil, naka-lockdown. Walang dumadalo. Pero nagugulat kami,
Nakapagpa-extend kami ng chapel, nakapagpataas kami, nakapagpa-aircon pa kami. Sabi ko, saan galing? Yung mga kapatiran, sabi niya, hindi naman kami makadalo. Pinadadala sa amin yung mga gamit parang panggawa. So, sabi nga, nakakamangha-mangha ang mahal na Panginoon. So, sa mga bagay sa iisipin ng tao, na ang mga bagay na to ay kapahamakan para sa tao. Sa tingin ng tao ay kabigatan. Pero sa kapamaraanan ng mahal na Panginoon, ito'y pagpapala. Kaya sabi sa lahat ng bagay, purihin natin at pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Bago tayo, sabi nga ng mahal na Panginoon, dito, kasi gumagabi na po. Last 2 verses na lang. Jeremiah 32:40. Sabi ng mahal na Panginoon, and I will make an everlasting covenant with you. Sa atin daw. Nalalaman namin na hindi, ano ba yan? No. Jeremiah 32:40. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Sa Tagalog po. Jeremias, Kabanatang 32, talatang 40. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti, at sisidan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang mga hiwalay sa akin. Amen. Tuloy na rin po natin sa Jeremiah 31:33 para ito na po yung ating last verse. Sa English po, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Di ba sabi kanina, tayo ang bayan ng mahal na Panginoon? So gagawa pala ng kasunduan. It's a covenant. Ang Diyos nakipagkasundo sa atin, wala tayong kapasidad, wala tayong kakayanan. Pero ganung pagmamahal ng mahal na Panginoon, I will make a covenant. Gagawa ko ng kasunduan para sa atin. Yung hindi pwedeng tanggalin, yung hindi pwedeng agawin. Sabi nga, that I will make you with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my law in their inward part. Tayo pala ilalagyan na ng kapamahalaan ng mahal na Panginoon kasi tinanggap natin ang mahal na Panginoon and susulat ng mahal na Panginoon sa ating mga puso na tayo ang kanyang isusulat ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang ating Diyos ay ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. Amen. Masarap tawaging anak ng Diyos, di ba po? Kung gusto nyo tawagin kayo anak ng mahal na Panginoon, palakpakin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga rito sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy understanding. In all thy ways, acknowledge, sabi dito, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Alam nyo, sabi din sa Salmo 1, ang sabi sa Salmo, bibigyan kita ng ilawan. Iilawan ko ang iyong lalakaran upang makita mo ang iyong patutunguhan. Yan ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Ano yung ilaw na ibibigay sa atin? Ang ibibigay na ilaw sa atin ng mahal na Panginoon ay ang kanyang salita. Kung hindi nyo kikilalanin ang salita ng mahal na Panginoon, hindi nyo makikita ang liwanag ng landas na lalakaran nyo. Ang tinatawag na ilawan ay dala-dala. Hindi ang mga ilaw na yan. Yan fix yan tulad dito, pag pumunta kayo sa likod, madilim. Pero pag sinabi ng mahal na Panginoon, ang aking salita ay ilawan ng iyong lalakaran. Ibig sabihin, dala-dala mo. At kung dala-dala mo ang liwanag na binigay ng mahal na Panginoon, you will never go wrong. Hindi ka maliligaw, hindi ka mapapahamak, dala-dala mo ang pangako ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang mahal na Panginoon at tignan po natin ang awit na to. Ang ating awitin the longer I serve Him, the sweeter it grows. Siguro po, masarap kantahin ito, awitin, dahil sabi nga, meron tayong panahon o anniversary na binilang 30 years na. So, siguro sa 31, mas sweeter. Sa 32, kung di pa darating ang mahal na Panginoon, mas greater. Asahan po natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon.